Binatikos ng mambabatas ang mga patutsada sa social media ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Samantala, iginit din ng kongresista na nasa kamay na ng isa ng International Criminal Court kung babalikin pa ba o pababalakin sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Sai Chua. Magaling sila sa ganun eh. Yun talaga yung style nila na mas bulok. Nakikita naman ng tao araw-araw kung ano nangyayari sa news natin. At magko-comment lang sila in defense of the aggressive tactics of China. Pero pagdating po sa sarili natin bansa sa West Philippine Sea, hindi naman po sila nagsasalita. Ito ang buwelta ni House Deputy Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga birada nito online. Ito ay kasunod ng patuloy na paggawa ni Roque ng mga vlog sa social media habang nagtatago sa The Hague, Netherlands. Sa pinakahuling post kasi ni Roque, inakusahan nito ang Administrasyong Marcos na ginagamit ang issue sa China para ilihis ang galit ng publiko sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani ni Ortega, mas bulok ang estilo ni Roque at halatang umiiwas lang sa mga isyong dapat niyang sagutin. Naniniwala rin si Ortega na hindi pa uuwi ng bansa si Roque dahil umiiwas umano ito sa mga reklamong inihain sa kanya ng Kamara. Hindi pa uwi siguro yun. Baka hindi na umuwi yun nitong mga susunod na taon. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano siya nag-iikot eh. Tinatakbuhan nila yung proseso, tinatakbuhan nila yung kongreso, tinatakbuhan nila yung mga dapat nilang harapin. Gano'n lang naman po kasi simple yun. They are running away. Samantala, naniniwala naman si Ortega na nakadepende sa International Criminal Court ang desisyon kung papayagang umuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity. Ito ay kasunod ng pahayag ng dating Pangulo na matanda na ito at kung siya ay mamamatay ay nais niyang ito ay sa Pilipinas. Siguro kailangan po tapusin yung paglilitis. It's up to the courts. They will decide if when o kailan po na maaari pong makauwi ang dating Pangulo. Inaresto ang dating Pangulo noong March 11 batay sa isang warrant mula sa ICC kaugnay na mga kaso ng extrajudicial killings sa pagpapatupad nito ng War on Drugs campaign. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.